bombahan, binomba ng US at saka ng Israel ang Iran, at ang Iran naman ay gumanti, hindi lang laban sa Israel at sa mga military bases ng Amerika sa Middle East, at sa retaliate ng Iran ay apektado rin ang buong Middle East, Bahrain, Qatar, even Oman and Saudi Arabia and Kuwait and UAE. Maraming Pilipino nandyan. Last Wednesday, we had the DMW already here. But the DOLE has a different mandate. DMW has a very specific mandate with regards to OFW. DFA din, nandito rin last time. Tungkol naman dun sa mga hindi OFW, mga students, tourists, immigrants, Filipino immigrants are still in other countries. Ano naman ang pwedeng gawin ng DOLE upang sa ganon ay makapaghanda or nakahanda na upang proteksyonan ang ating mga Filipino workers, manatili, magkaroon ng trabaho, o kung mawalan ng trabaho ay matulungan sila, whether they are here in the Philippines and or abroad. Marami yatang parts itong tanong na ito. I-breakdown po natin. Magsimula tayo doon sa anong papel ng Department of Labor and Employment in relation to overseas Filipino workers. Kinikilala natin na ang lead agency dyan ay Department of Migrant Workers, and of course, para sa mga overseas Filipino workers and all other overseas concerns ay nandyan naman po yung DFA. Pero may impact po din ito sa ating local economy because number one, nagsisimula na mayroong ma-repatriate na mga nagtatrabaho sa Middle East. At pangalawa, yung mga sana naka-schedule na paalis ay baka hindi natuloy nang umalis. So nandito lahat sila sa Pilipinas. They are part of the local labor market. Yun po yung pasok ng Department of Labor and Employment. So ang coordination at support na binibigay ng DOLE sa DMW and OWA ay nag-exchange po kami ng listahan ng mga nare-repatriate at nagkakaroon din naman ng OWA ng initial profiling. Tinitignan nila kung anong gustong ayuda o assistance ang mga bumabalik dito. At kung ang assistance na binibigay sa amin yon, at kung assistance naman na hinihingi ay pasok sa mandato ng Department of Labor and Employment, ay tinutulungan namin yung mga yon. Ano ba yung mga pwedeng pumasok sa Department of Labor and Employment? Kung gusto nilang maghanap ng trabaho dito sa bansa, then we offer yung employment facilitation services. Meron ba tayong mga job fair na gagawin para sa mga kababayan natin na bumalik na dito sa ating bansa dahil nga apektado sila sa giyera sa Middle East? Meron mga ganong mga programa like job fair at ano pang mga programa para sila ay magkaroon ng hanap buhay uli dito sa ating bayan? Yun do, tama po yan, may job fair tayo. Kasama sila meron kaming kino-coordinate na parang special job fair for OFWs. At sinasama din namin sila sa mga job fair na kinakandak na ginagawa sa mga various regions natin kung saan sila nakatira ngayon. 18 regions tayo. 18 regions na. Nandun ang regional offices ng DOLE. Nandoon po. Yung BARM ay wala ho sa jurisdiction ng DOLE niyan, pero meron din kaming arrangement sa BARM na
tumulong, magbigay ng technical assistance sa kanila sa kanilang how to manage their labor and employment concerns. Meron din tayong bagong region ngayon, yung tinatawag natin na Negros Island Region. Nakapag-set up na rin po kami ng regional office doon. At sa kasalukuyan ay dinadagdagan namin ng tao para ma-deliver nila yung services doon sa area na sakop ng Negros Island Region. So yun po, kasama sila sa meron kaming gagawin next month na special job fair for them. But we also include them in our job fairs na kinakandak naman through the regular schedules of the regional offices. Doon naman po sa mga job fair na yon ay pwede din silang mabigyan ng advice. Either through our regional office or through the public employment service offices, yung mga PESOs under the LGU. Very familiar po kayo doon sa PESOs kasi kasama kayo doon sa yata nasa Kongreso po yata pa kayo nung yung Peso Act of 1999. Makapagbigay din ng advice doon, makakuha ng counseling na kung ang gusto naman nila ay additional training, pwede po natin sila i-refer to the appropriate training courses na pinapatakbo naman ng Technical Education and Skills Development Authority, which is an attached agency of the Department of Labor and Employment. Meron pa hong pwedeng ibigay doon yung entrepreneurship assistance. Pero sa ngayon, yung mga OFWs, meron silang action fund eh. So sa pagkakaalam po namin ay meron nakukuha dyan sa action fund administered by OWA. So yun po yung pwede nilang gamitin din sa reintegration nila na dadagdagan na lang namin kung kinakailangan. Batay po sa karanasan ng ating pamahalaan na humarap sa ibang mga krisis na in the past, na mga Pilipino sa abroad ay bumabalik dahil nagkaroon ng problema doon sa lugar na kanilang pinagtatrabahuhan. How effective was the government in coping with this problem of Filipinos being repatriated and because they lost their jobs, there was a crisis in the country where they were working. How effective were we in ensuring that these Filipinos are given the comparable or if not decent work when they return? Yung matter of effectiveness, mahirap natin i-measure yan by in quantifiable terms. Pero yung mga programa na na-o-offer sa kanila ay describe na lang natin responsive naman. Meron ding mga, although we do not have the statistics on it, meron na absorb sa local labor market, merong nakakahanap din na ibang overseas deployment, and that is again a function of employment facilitation. Kung hindi ka po pwede sa area na yan, sa geographical area na yan, naghahanap sila ng trabaho sa iba. Ganun naman po kasi yung yung behavior, yung normal behavior ng OFW eh. Kung umuwi at gusto pa niyang magtrabaho, ang first priority niya makahanap sa ibang overseas employment na